Amen ba? Brothers and sisters, ako po ay may magandang balita sa inyo ngayon at ito po ay sadyang napakaganda. At lahat na makikinig ito ay mapapaganda ang buhay. Ibig nyo ang mapaganda ang inyong buhay? Kumusta na kayo? Totoo? Alam nyo na ba kung paano tayo nagiging mabuti at maayos, ibang-iba kaysa iba? Alam nyo na ba? Okay, nasa kamay nyo. Tayo po ay sadyang magiging mabuti at maayos, ibang-iba kaysa iba kapag tayo ay tunay na manalig at manampalataya sa buhay na Diyos at matutuhan nating sa isambahin sa Espiritu at katotohanan at matutuhan natin ang ugma at tamang pananalangin sa Kanya. Narinig niyon? Mayroon palang ugma at tamang pananalangin sa Diyos. And I have discovered that prayers offered in faith, ang pananalangin inuusal ayon sa dalisay na pananalig at pananampalataya ay hindi natatanggihan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Asang kamay niyo muli. Prayer offered in faith can change the unchangeable. Ang panalangin inuusal ayon sa isang dalisay na pananalig sa Diyos na pagbabago ang lahat na hindi maaring baguhin ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Faith, prayer offered in faith, brothers and sisters, can turn your troubles into miracles. You understand my English? Ibig sabihin, ang ating panalangin ngayon na ating sama-samang uusalin ayon sa inyo at aking pananalig, kapatid, lahat na sugat, lahat na suliranin, lahat na problema natin sa buhay ay maaring baguhin ng Diyos. Let's go back to our reading in the book of James, chapter 5, verse 13 to 16, which says, Is any one of you in trouble? Is any one of you in trouble? Is any one of you in trouble? Mayroon bang tiisin ang bawat isa sa inyo? Mayroon bang suliranin ang bawat isa sa inyo? Kung ganun, manalangin kayo. Manalangin kayo. Ibang oring panalangin ito. Makikita ko sa inyo. Kung yung mga panalangin yung manakaraang araw, buwan at taon, ay hindi tinutugon ng Diyos, ngayong gabi, tiniti ako sa inyo, tutugunin ng Panginoon. Purihin lang ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Is any one of you in trouble, he should pray. This is how important prayer is. When you are in trouble, don't think about your trouble. Think about the power of God that can change your trouble. Think about the power of your prayer that can change your trouble. Nasusundan niyo ba? Is anyone you happy? Let him sing songs of praise. Hindi lang kung may trouble na nanalangin. Kung tayo nagagalak, dapat tayo manalangin din sa pamagitan ng awitin ng papuri sa Diyos. Narinig yun? Amen. Ang mga awit nating inaawit dito ay panalangin. Sabi nga, a prayer said in songs
spread twice. The power is double. Kaya kahit minsan, hindi diretso ang aking tinig, ako'y umaawit. Kapag ako po ay itinutulak ng Espiritu ng Panginoon sa pamagitan noon, sapagkat alam sa pamagitan ng awit, maraming taong madadawit. Narinig yan? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. And here is the verse, ito po ang talata sa susunod na ibig kong tandaan nyo at tandaan nating lahat. Elijah was a man just like us. Sabihin nyo nga. Elijah was a man just like us. Si Elias ay isang taong tulad mo at tulad ko. Walang pagkakaiba. Subalit, nang si Elias ay manalangin na huwag pumatak ang ulan sa bansang Israel, 3 taon kalahati, hindi pumatak ang ulan. Kaya nagkaroon ng tagtuyot sa bansang Israel. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, muling nanalangin si Elias na pumatak ang ulan. Hindi nagtagal nang siya'y lumuhod at manalangin, pumatak ang napakalakas na ulan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sinuri ko ang Biblia kung paano manalangin si Elias. Maaring sabihin ng iba, sadyang malakas ang panalangin ni Elias sapagkat siya po ay isang propeta ng Diyos. Subalit sinasabi sa Biblia, Elijah is a man just like us. Si Elias ay isang taong tulad lang natin. Tulad lang natin. Ibig sabihin, kung si Elias ay nakapanalangin, ay isang panalangin makapangyarihan, tayo rin ay makagagawa ng ganong panalangin. Amen? At ito po ay nararanasan natin ng matagal at mahabang panahon sa gawain ito, subalit hindi po natin nabibigyan ng gaanong liwanag. Ang isang buhay ng tao ay hindi maaring baguhin ang kanyang sarili. Ano man ang ating mithiing magbago tayo, maniwala ho kayo, mahihirapan ho tayong magbago. Ako po, ibang klaseng tao noon. Hindi ako maaring baguhin ni naman. Subalit, nang makilala ko ang Panginoong Hesus, nanalig at nanampalataya sa Kanya at natutong manalangin sa Kanya, ang hindi ko magawa na baguhin ng aking pag-uugali, binago ng Panginoon. Probably you will say, but Elijah is different from us because he was the servant of God. He was a prophet. Bibigyan ko kayo ng isang tao sa banal na aklat na talagang tulad na tulad natin. Bibihira po pong mapansin ito sapagkat ang bahagi niya sa Biblia ay 3 talata lang. 3 talata o 4 na talata lang nabanggit ang kanyang parte sa Biblia. Ang taong ito ay isinilang sa tindi ng hapis ng kanyang nanay. Pinangalanan siyang Habis, ibig sabihin, taong naghihinagpis. Sapagkat siya po ay pinanganak ng kanyang nanay, ipinaglihi sa hinagpis. Hindi sinasabi sa Biblia kung ano ang hinagpis ng kanyang ina. Walang nabanggit na tatay, si Habis. Malamang ito ang unang hinagpis ng kanyang ina. Isinilang na walang tatay si Habis.
Pagkatapos nabuntisan ng nanay niya, iniwan ng lalaking nakabuntis. O dili kaya naghirap na maglihi ang kanyang ina. Maaring sila'y kapos na kapos sa lahat ng pangailangan. Nasa gitna ng kahirapan, tulad natin. O maaring marami ng anak ng kanyang ina na iba't iba ang tatay. Ayaw na ng nanay na ito na magkaroon muli ng isa pang anak. Subalit dumating itong si Jabez. Kaya pinanganak si Jabez sa tindi ng hinagpis ng kanyang nanay. Brothers and sisters, bago ipagpatuloy ang kwento tungkol kay Jabez at ang panalangin na inusal ni Jabez na nagbago ng kanyang buhay, mayroon pong inabot sa aking liham bago ako makyat na sadyang ugma-ugma sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Buhay ng isang kapatid natin na kung mapapakinggan nyo ang kanyang kwento, hindi nyo aakalaing magbabago ang kanyang buhay. Wika niya, Dear Brother Mike, una itinatas ko po ang walang hanggang papuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating lahat. Labis ko pong pinasasalamatan ang himala ng ating Diyos Ama na siyang nagbago sa aking buhay mula nang siya ay aking masumpungan. Sa luma kong buhay, may mga pagkakataon na pinagsisisihan ko kung bakit isinilang pa ako sa mundong ito. Mula po kasi sa aking pagkabata ay puro mapait na pangyayari sa buhay ang aking naranasan, dulot ng aming lubhang kahirapan. Mula sa malayong lugar ng Kabisayaan ay sinama ako ng aking tiyain dito sa Maynila, kung saan dito na sila naninirahan, at sa kagustuhan kong makapag-aral upang mahango ang aking mga magulang sa kahirapan kapag ako'y nakatapos, ako po'y sumama sa kanya. Excuse me. Hindi ko alam na siyang magiging dahilan ng lahat ng mga kasawian ko sa buhay. Sa mura kong edad na 13 taon, pinag-aral nga po ako, pero tratong hayop ang ginawa sa akin. Natutulog ng alas 11, minsan alauna ng madaling araw, at pagkatapos ginigising ng 3 ng umaga madaling araw. Umiiyak ako dahil sa pagod at hirap na aking nararanasan. Sadyang hayop ang ginawa sa akin. Hindi pa naging sapat ang lahat ng paghihirap ko. Ginahasa pa ako ng asawa ng aking tiyahin. Sa murang edad, nag-asawa ako pero ibininta naman ako sa kasa. Nag-asawa uli ako sa isang pulis na hindi ko alam bank robbery, karnaping, hold-upper pala ang hanap buhay nito. Nakasal kami sa huwis pero humiwalay ako. Pagkatapos noon, nahuli siya at nakulong at nasintensyahan ng kamatayan. Gusto niyo patuloy natin? Pagkatapos noon, lagi na akong nakatatanggap ng death threat. Gabi, umaga, tanghali, minsan magdamagan. Sa takot at kalituhan, nangibang bansa ako sa bansang Malaysia at nagtrabaho bilang prostitute. Naging alipin ng iba't ibang bisyo, sigarilyo, alak, lalaki, ecstasy, syrup, marijuana at iba pa. Noong umuwi ako sa Pilipinas, shabu naman ang pinasukan ko. Umalis ako uli, nakarating ako sa Singapore ng 2 beses, kasama pa rin ang aking mga bisyo. Dumiritso po ako ng Malaysia, muli nagtrabaho bilang GRO na walang kapulang papilis. Pag-uwi ng Pilipinas, balik uli ako sa kasa at naging talamak na ako sa lahat ng bisyo. Naging parang buhay na patay, parang bata na walang isip. Dito kami nagtagpo ng lalaking kasama ko ngayon. Sa kabila ng katotohanan, alam ko na bago pa lang siyang nakalaya sa Muntinlupa,
Subalit, dahil sa siya ay nakapag-aral, siya ang bukod tanging nagmamalasakit para ako ay gumaling. Tapos siya ng AB Political Science, kung kaya idinaan niya sa psychological analysis ang aking karamdaman. Hindi siya mapaghinala at hindi mahilig magtanong saan man ako pumunta. Naging daan para isang araw, masumpungan ko ang aking sarili na dumadalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Dito sa PICC. Simula noon, gumaling na ako sa pagiging praning. Buhat rito, nakilala ko ang katotohanan na matagal na akong namuhay na hiwalay sa Diyos. Ako'y nagsisi ng aking makasalanan at humingi ng tawad sa Kanya. Tinanggap ko sa aking puso ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At nangako akong magbabagong buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sapagkat Brother Mike, simula noon, ang hindi magawa ng taong magbago, binago ni Ngayon nakasadyo ang inyong sigaw. Yan ang sigaw ni Elias. Sigaw na narinig ng Diyos sa itaas. Sigaw na tinugon ng Panginoon. Naniniwala kayo? Amen? 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 Okay. Balik tayo sa ating upuan. Tayo mga pre-request, hulog nyo na dyan sa mga hulugan. Gusto nyong marinig ang sunod na dalangin ni Elias. So ang unang panalangin ni Elias ay pasigaw at narinig ng mga propeta ni Baal. Tulad ng pagsigaw ng mga propeta ni Baal. Subalit, ang mga propeta na Baal, mulang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, nagsisigaw hanggang sa nawalan sila ng tinig. Walang nangyari sa kanilang kasisigaw sapagkat hindi buhay ang Diyos ng mga taga-Baal. Narinig niyo yun?
Kapag ang inyong tinatawagan isang Diyos na walang tenga, isang Diyos na walang buhay, wala siyang maririnig, walang magagawa. Subalit, ang ating Diyos na sinasamba sa Espiritu katotohanan, di man natin nakikita ang kanyang tenga, di man natin nakikita ang kanyang itsura, nakaririnig, may buhay, may kapangyarihan, tumutugon sa lahat ng ating kahilingan. Amen ba? Okay. Sabihin nyo okay. Nakikinig ba kayo? As I go forward to verses 41 to 45 of the 18th chapter of 1 Kings, it says, And Elijah said to Ahab, Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. And Ahab went off to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees.